Parang simpleng box lang ang multipurpose waste disposal project na ito. Pero ang maganda rito, shootan mo lang ng plastic bottle, pwede ka nang makalibre ng charge sa iyong gadget gaya ng cellphone. Gawa ito ng mga estudyante ng Calaca Senior High School sa pamumuno ni Heart Cabello para sa kanilang school project. Madalas daw kasing problema ng mga estudyante ngayon, ang lobat na cellphone. Lalo na po 'pag inaabutan po ng lowbat po talaga sa mga public places na wala po talagang mapag-charge-an. Pero hindi lang daw yan ang kanilang layunin. Kasama na rin dyan ang solusyonan ang problema ng basura sa kanilang lugar. Nagfo-focus po talaga siya sa segregation po ng waste, especially po sa plastic bottle. Naisip po namin, why not we use plastic bottles po para po makapag-charge po ng phone. Gamit ang mga simpleng plywood, ilang mga wirings at isang solar panel, naging matagumpay ang grupo na maipamalas ang kanilang prototype matapos ang ilang buwan na pagpaplano. Talagang mapapawaw ka dahil ginawa nila ito kasabay ang iba pa nilang school requirements. Kaya si Heart at Aisel may konting advice sa mga incoming senior high school students. Isa rin sa isa-isip na yung proyektong gagawin is hindi lamang para sa marka, hindi lamang para sa pansarili, kundi para sa ikagaganda ng future inventors and ng ating kalikasan. Huwag po silang panghihina ng loob na sumubok po ng mga panibagong bagay, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Ano man ang landas na tatahakin mo sa senior high school o sa kolehiyo, laging tatandaan na katulad ng grupo ni Heart at Aisel, every one of us can create change. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang multipurpose waste disposal project na ito kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, sa isang bote, gaano katagal makakapag-charge? At ilang tao ang pwedeng sabay-sabay na mag-charge? Halimbawa, sa isang bote. Bale, Pops J, para siyang yung, kung mag-charge man, para siyang yung tatluhang charger. Pwede yung Type-C, Oo. pwede yung USB, pwede din yung sa iOS. Oo. Pero sa isang bote, kapag nagulog ka ng isang bote, 4 minutes lang siya tumatagal. 4 minutes? Kaya Oo. mas Bitin. madaming bote, Bitin yan. mas mahaba yung So oras may para engganyo kang mag-charge. magdala ng mga isang case na bote ng plastic. Isang sako ng- Isang sako. Okay. Ano ang naging inspirasyon ng mga estudyante para sa project na ito? Ito ba ay base, itong technology na ito, base na sa existing na technology? Bale, ang naging inspirasyon talaga nila ay yung MRF. Oo. So, doon sila nagbase ng konsepto kung paano nga ba mangongolekta ng mga basura, Oo. lalo na sa Calaca, Batangas. At yun nga talagang inisip nila kung paano makakatulong sa kalikasan. Oo. Kasi yung prototype na to, ginawa nila para sa isang subject na tinatawag na capstone. Okay. Bali dito sa sa capstone subject na Oo. to, talagang ina-address nila yung SDGs na meron Oo. tayo. So, ang napili talaga nila ay yung sa environmental issues nga. At yun, dahil nga madami din daw sa school nila yung wala daw tumbler Oo. at puro halos bumibili ng bote ng tubig o kaya bote ng soft drinks, mas nag-focus sila sa kung paano nga nila mamamaximize ba yung Correct, oo. mga binibili ng mga estudyante. Existing na malaking problema yan, no? Yung mga nagkalat na plastic na bote, no? Yes po. Okay, kamusta naman daw yung proyekto? Halimbawa, umuulan. Ito ba ay nagpa-function pa rin? Bali, nung nakaraang bagyo, hindi naman daw po naapektuhan yung Oo. prototype na ginawa nila. Sa kasalukuyan, nasa school siya Oo. ng Calaca Senior High School at inaalagaan at tinitingnan nga yung sustainability ng produkto na ginawa nila. At tinitingnan din nila kung kaya ba itong i-adapt nga ng City of Calaca sa Batangas. Ayun. Okay, magkano ang ginastos ng mga estudyante para dito sa project na ito, AIM? Wala po sila nabanggit na Oo. eksaktong amount kung magkano nga talaga yung nagastos nila. Pero Pops J, nung kinausap ko sila, sabi nila sa akin, Oo. pangatlong beses daw silang, yung final product nila, 3 beses nila ginawa bago maperpekto at bago nga gumana. Kaya ilang beses din silang nagkaroon ng supply ng plywood, ng mga wires para mas maayos. Pero yung solar panel sa tingin ko ay inulit lang naman nila at inattach lang talaga. At dun sa- habang ginagawa nila itong project na ito with the guidance of their teachers, ganun ba?
Opo, si Miss Love Legaspi po yung naging Oo. yung naging advisor nila. Bali, siya Oo. din yung advisor dun sa capstone project na sinasabi ko kanina, at dun sa subject din, siya yung nagtuturo dun sa klase. Kaya naging gabay talaga siya kasi yung Oo. ganitong prototype hindi lang pwedeng sa school lang gagawin. Correct. Oo. Kaya kahit nasa labas sila ng classroom, nandun daw po at Ayun, nabanggit mo, may prototype na itong ganitong klase, itong multipurpose waste disposal project na ito. Balak ba nilang ipakalat ito sa buong eskwelahan muna? Ganun Yun muna. talaga ang plano nila, Pops Oo. J, sa buong eskwelahan muna, lalo na sa mga kantin, Oo. sa mga hallway, para magamit din talaga at para hindi naman sayang yung pinag-effortan din ng mga estudyante. Kasi sabi din nila sa akin, nagsimula daw talaga yan sa papers na ginawa nila ng ilang buwan. Oo, oo. Tapos na-reject hanggang sa Oo. inayos nila. Kaya gusto din talaga nilang maikalat Maikalat, oo. yung waste disposal na ginawa nila. Alright. Graduate na sa senior high school ang mga gumawa nitong proyektong ito. Anong kurso naman ang kanilang planong kunin? Actually, medyo malayo, Pops J. Kasi nung tinanong ko yung Oo. group leader nila, si Oo. Hart, sabi niya nursing daw ang kukunin niya. Nursing. Aba. Pero yung isa, si Oo, Aisel, oo. civil engineering naman. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.